Inuna ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Buksan mo at papasukin ako. Sisimulan na po nating makifiesta sa inyo. Huwag kayong mag-alala dahil karangalan ko po ang makikain sa inyo. Ito bang lola ko? Sa buwan ng Marso, hindi lang init ang uso, kundi kwentong minana mula sa ninuno. Capital P, pinamanang prito. Simula 1930s pa sila, narito. Tikman ang masarap at dinarayong kayamanan sa bandang Ilocos, where it only just vegan. Sa makasaysayang vegan na kilala sa pagiging luma, makikita ang classic summer merienda. Marami nga namang bersyon ng empanada. Pero rito raw ang urig na recipe from dekada at 30. Noong 1930, kasi tinanong ko sa mga lola ko na anak ni Lola Pinang. Bale, apo po na ako sa tuhod, third generation, kumbaga. Since 7 years old pa lang ako, atawang na ako ni Lola Pinang na gumagawa ng empanada. Hanggang sa binigyan na ako ng lola ko ng chance na matutong gumawa na rin. So, naisip ko na magtayo na rin ng sarili kong empanadahan para at least yung legacy ni Lola Pinang na nagtitinda ng empanada is mabuhay ulit. Gulungan, lamanan, ipitin, repeat, sabay shoot sa mainit na mantika. Itsura pa lang pagkalutong-lutong na. Actually nga po marami na akong natikman na empanada. Pero ito, dun lang siya ko sa yung medyo classic, yung nakasanayan ng marami. May mga tikman din siya kung may mga keso, mga kung ano-ano nakatoppings. Minsan may sigsik pa sa kabagnet. Pero talaga, yung tayo sa classic. Nagrimas! Umay kayo mga nente empanada dito yung Bayubay Store. Lola Pinang's Empanada. Bukod sa empanada, umabot na ang pamana sa apo sa alak-alakan at tadyan, iho. Gaano ka ba kayang? Hello, galons! Naimbaga na kada kayo amin, shop ni Jawins. Matagaluto ti Okoy. Ako yung apo ni Lola Pinang sa Talampakan. Siya na ang new gen expert sa super famous Okoy. Ang chika pa nga abot hanggang other country ang kanilang minanang merienda recipe. Lutong check. Tama nga ang chismis. Hanggang ngayon pinipilahan. Dayo, thunders, maging mga kabataan. Ngayon, di na lang lupa at ari-arian ang pwedeng ipamana. Maging pati recipe ng animoy simpleng merienda. Mahalagang ingatan, paggunita sa ala-ala ng lolo't lola. Malay mo, matulad ka sa kanila na road to success sa tulong ng kanilang crispy pamana. Ang pawis tumatagak, tak, 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 sa bawat dagdag ng patak, tak, tak. Dahil habang ang lahat ay nagngingit-ngit sa init, ang mga dila mas lalong nagagalit. Kaya sige at makidayo sa exciting eyeball ng matatapang. Dito lamang sa Chili Meat, Tatak Noy Ping Anghang. Dito sa Baguio, meron akong nauliligan. May meet-up daw, ang legit na mga palaban. Mula sa Banayan hanggang sa Nagbabaga. Dito mo raw matitikman. Ang movement po namin ay mapalaganap po ang iba't ibang uri ng sili sa buong mundo. Pwede nilang ma-avail ito through this kind of gathering or chili meat. Whereas namimigay po tayo ng libreng buto as starter pack. Pwede rin po nilang tikman yung uri ng sili at bibigyan po sila ng libreng buto. Ganon din po yung mga aming product, yung mga end product po natin, yung hot sauce and chili sauces. Whereas nai-introduce po natin at na ma-market po natin sa ating mga kasama.
So ang movement po namin ay mag-import ng iba't ibang uri ng sili sa buong mundo. Ma-acclimatize po siya dito sa Pilipinas, maitanim nang sa ganon, mapakita po natin yung kagandahan po ng sili. Dito sa Chili Meat, masasite ang most awaited hot sauce tapatan kung saan naglalaban-laban ang mga hot sauce na pangmalakasan. Kanya-kanyang proseso, kanya-kanyang timpla, basta ang goal ay makuha ang kiliti ng masa. Marami pong advantage ang pagkikipag-socialite sa mga kasama natin. One is of course the exposure kung sino tayo, kung sino yung gumagawa. And mahanap din natin ng mga kasama natin who are also fan of chili hot sauce. Matapos ang mahaba at masinsinang judging, oras na para malaman kung sino ang today's Hot Sauce King. Wow! Congratulations! Ito ang aking product, ang Giniing Ghost Pepper. Level 5 na siya actually. Subukan nyo lang. Pero kung mahirapan kayo, may gatas naman dyan. Local products lang natin dito yan. Only in Pacdal. Amsing Pacdal, Baguio City. Kayang makipagsabayan. Yan ang hiyaw para sa mga siling produced locally. Well, teka lang. Dahil maging ako'y napasabak sa laban. Uy! Meron tayong titikman dito mga idol. Eto, level 1, level 2, at level 3 ng anghang. Try natin. Kaya, sarap. Ito naman po ang level 2. Kaya. Approve. Level 3 yan! Ano yan? Tubig! Ayun. Winner. Locally manufactured, the best kayo. Kaya more power at ituloy ang inyong nasimulan na iangat ang bandera ng locally produced sili at tataknoyping anghang. Imadyogan na yan, imadyogan na yan, imadyogan na yan. Pag sinabing steak, wallet mo'y papashake. Bongga na tate. Sosyal ang datingan, be. Dito sa Malolos, Bulacan, meron kaming natuklasan. Kung sa merkado'y nagtataasan ng presyo, eto, ang kainang di nagpa-apekto. Afford ng masa. Ang steak na panlaban ng lasa. Bawat bilang ng anda, mararamdaman mong worth it talaga. Swak sa mga juicy, USDA grade beef, kaya't sure mo ang quality ng steak. Bawat nguya may hatid na tuwa. Kapag sinabi mong USDA quality steak siya, ibig sabihin, dumaan ito sa grading system ng United States Department of Agriculture kung saan sinusukat doon ang marbling o taba ng karne, lambot at overall quality. Kaya mas consistent yung lambot at lasa kumpara sa ordinaryong beef dito sa Pilipinas. Di naman nagpahuli ang inyong kaka. Dumayo pa nga. O siya, tikiman time na. Kaka, ito na po yung medium rare namin na steak. Wow! Medium rare. Ang tawag niyo sa part na to? Beef belly. Beef belly. Beef belly short plate. Kanina pa English ako pero dapat lang magpakatotoo. Ay, naku, dahil walang ganito sa steak. Sa steak. Kaka! Ito na po yung rare natin na steak. Rare! Oh, wow. I could taste that, eh? Thank you, Sir Kevin. Rare. Sarap. Kaka! Ito yung medium well natin. Saka yang chow. Yang chow and Medium well. medium well. Woo! Ito naman ngayon. Ang tayo na. Ito yung yang chow nila special. Walang bayad ng dugo yan. Oh. Hindi natin ng konting yang chow. Specialty in the house.
Winner. Sa mga hindi pa nakakatikim ng steak namin, subukan nyo lang siya kahit isang beses lang. Magugulat kayo na hindi naman pala kailangan ng mahal para makatikim ng legit na steak. Bongga, steak na pangmasa pero uubra. Heto ang patunay na di kailangan lagi ng malaking anda para siguray mabusog at mapasaya. Ayoko na masikip. Ayoko na mabaho. Pero dito sa Laguna, pupuntahan natin ang pinagpipiestahang Bibingka Abnoy. Tara, hagilapin natin. Sa dakong palengke ng Santa Cruz, Laguna, meron akong naispatan. Ang halimuyak umano di pangkaraniwan dahil ang bibingka gawa sa mga itlog na bugok na itlog ng itik. Well, wag nang magpaligoy-ligoy dahil itong pangmalakasang bibingkang Abnoy. Anong buong pangalan niyo, Nay? Mercelina. Mercelina Simeon Sepe. Siya ang 84 years old na si Lola Mercy. Pagdating sa bibingkang Abnoy, siya ang ultra mega celebrity. 7 years old nang nagsimula at pangatlong henerasyon na siyang gumagamit ng kanilang recipe. Ano pong meron at kailangan bugok ang gamitin yung itlog? Kasi mas masarap ang lasa ng bugok. Mas masarap, manamis-namis. Talaga. Ano po bang pwedeng mangyari kapag kumain kayo ng hilaw na bugok? Abo, sasakit ang tiyan. Tiyan mo, okay, sasakitan tiyan. Pag niluto po ang bugok. Pampadagdag ng dugo. Kaya maraming nakuha niya. Kumakain sila araw-araw. Kulang sa dugo. Bakit hindi na lang yan ang tirahin ng aswang? Masinsinan ang proseso. Bawal ang undercooked na bugok na itlog dito. Kaya dapat ay expert pagdating sa kakaiba nilang ricado. Bakit dito medyo maputi, doon hindi? Ito kasi special kasi ito. Puro Special. itlog, purong-puro. Purong Ito. itlog. Ito may harina. Regular Anong harina? Kaya maputi. Ilang itlog po ang laman yan? Siguro to 25. 25 na binate, no? Si nanay na po ba nagturo sa inyo? Si Lola si pa rin? nanay ko. Si nanay. Kasi nung ako'y 7 taon, tigatinda lang nila ako. 7 taong gulang, nagtitinda na kayo. Paano nyo inaalok yung mga bibili sa inyo? Abnoy ka, gano'n? Hindi. Pagkagalitan ako nun. Ay. Yung pwedeng gamitin yung bugok. Oo, ito Bugok. na bugok. Bugok ka, gano'n. Hindi. Hindi rin. Hirapan ako Taste test. Okay naman, walang amoy. Mabango na. Hindi ko maano yung taste pero masarap. Ganang suka. Ang bibingkang Abnoy. Ito na po. Mas okay na suka. Oh wow, sumisig pa. Ang lasa kakaiba. Matapos ang lutuan ay diretso na sa kanyang usual pwesto. Pagkalatag pa nga lang sige, sugod na mga tao. Napakasarap po ng bibingka ni Nanay. Tikman nyo po. Mapapadayo po talaga kayo. Oh. Pulutan din, pwede daw. Anong oras nagsisimula ang session? Mamaya-maya lang. 2 hanggang 3 oras nga lang daw ang itinatagal niya rito. Paano ba naman kasi? Ang kanyang bibingkang Abnoy daw ang pinakamasarap. Kaya kung magawi ka sa Santa Cruz, Laguna, hanapin mo si Lola Mercy at legit na di ka magsisisi. Huwag ka matakot tumikim ng bagong luma o lumang bago. Malay mo, at magustuhan mo. Ang bibingkang Abnoy. Yun. Masarap pag may amoy. Imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Sa kabukiran, walang kalungkutan. Uy, Idol! Sikat ka, may tulugan to Idol Jerry? Hello! Kamusta? Sabi nila, ito daw yung isa sa mga pinakamalaking kalamansian dito. Opo, Tama sir. ba ako? Dito sa barangay Salinding. Salinding. Sige. Gagala mo ako. Sige, sir. Gala mo Sama ako. tayo. Mamitas tayo. Okay. Let's go.
Dito sa Zamboanga, Sibugay, may ekta-ektaryang yaman ng mga lokal na siya'y ayayay. At samahan ninyo akong pitasin ang malago at makatas na istorya ng Sibugay noon, Lemoncito Pickers. Ay, siyayangan talaga. Marinig ka na ba magpitas ng limonsito? Limonsito ang tawag sa Bisaya. kalamansi. O, kalamansi. Lemons. Bonggang lawak ng lupain nila, di halos matanaw ng mata sa isang sulyapan lang na amba. Kahit daw maasim yung kalamansi, yung mga nag-harvest, di daw maasim. May asim. May asim pa, yun. Tapos dito, ito malalaki. Limonsito. Kaya ni Kaka ba na magpitas ng isang basket, isang oras? Isang oras, siguro mga 3 months siguro. Nangati yung ilong mo, kumbaga sa kalamansi picking, mag-nose picking ka muna. Pahinga. Ako curious ako sa lasa ng kalamansi dito eh. Tikman mo. Akin, ah. Oh. Yung mukhasim. Oo. Sabi nila, matamis daw kalamansi rito. Uy, pumipitik-pitik pa, fresh from the puno. Sabi nila, sobrang tamis daw dito. Ang tamis. Ang tamis. Ang kalamansi. Ito ang isa sa hanap buhay ng mga lokal. Sa kainitan, walay na lang kung sila'y magtagal. Walang babagal-bagal. Tirik man ang araw, subalit mas masinag ang pagsisikap ng mga utaw. Dahil itong mga harvester namin, sir, ito yung araw-araw nila na hanap buhay. Okay po. At saka, Pagpapaaral sa mga papaaral, bata. yes sir, papaaral. Oo. Ito yung nakakatulong sa kanila. So araw-araw, may income talaga sila, sir. Correct, Kahit wala silang kalamansi farm, pero marunong sila magpitas, talagang may income sila araw-araw. Pwede sila kumita, sir, ng 300 to 500 daily. Daily, O yung isa Pwede. na harvester. At matapos ang mariing pitasan, tara't makisawsaw sa produksyon naman. Dito sa Charles and Charlie, makikita ang iba-ibang produkto na gawa sa kalamansi mismo. Maganda yung buhay namin kasi nagpundar ng bahay, maraming business, nakabili kami ng lupa para taniman ng kalamansi. Yun yung malaki yung tulong niya sa amin. Maasim man na bunga pero matamis ang hatid na pag-asa. Ito ang pangunahing sumasalba sa bawat umaasa ditong magsasaka. Ang mga Lemoncito Farm ng Siyay ang siyang nagpapatunay na ang bawat pagsusumikap at bawat pitas ay simbolo ng masaganang bukas. Ang tamis. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aanin ng trip ng buhay. Ako ang Yusik Mark Logan po at ito ang aking kwento. Imatlogan na yan, imatlogan na yan,